Amen. Maraming salamat po sa panibagong pribileyo muli na pinagkaloob ng Panginoon sa araw na ito upang magkasama-sama tayo sa magpuri sa ating Panginoon. Ako rin ay saglit na magpapasalamat sa katatapos nga lang na summer camp na ginanap ngayong taon sa lugar ng Cosenza. Nakakatuwa lang na yung mga first-timer, maging si Kisha sa testimony nga niya, na patuloy na nakikita natin yung kagalakan sa mga ganitong gawain. Kumbaga, kung tutusin yung ganitong gawain na summer camp, patikim ito eh. Patikim ito ng buhay nating mga tunay na mananampalataya dun sa langit. Patikim na ito yung buhay natin, aawit, magpupuri, mag-aaral. Kumbaga yan yung patikim pa lamang. Tapos napapakinggan mo yung mga testimony na talagang kapag kasama mo yung ka-espiritu mo, iba ang kagalakan. Kaya kumbaga, isang pribilehiyo na makasama ka, maranasan mo, kasi patikim pa lamang yan. Kumbaga dito pa lamang, kumbaga na-enjoy mo na, what more? Kapag naroon na tayo sa ating inaasahan, ika nga. Kaya maraming salamat sa Panginoon, sa pribilehiyo na pinagkaloob din sa amin, na makakasama nga muli sa gawain ng summer camp. By Patreon lang talaga na kami nakasama kasi siyempre ilang kami, 6. Financially, kung iisipin mo, hindi ganun kadali, pero kapag ang Diyos ang ipra-priority mo, ang Diyos din ang magpro-provide ng mga kakailanganin mo. Pwede na, Sam? Alora, ang ating pong pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng Galatians, chapter 3, verse 23 hanggang 29. At bago po tayo magsimula, lahat po muna ay tumayo para sa ating respeto at paggalang sa salita ng Diyos. Ang sabi niya rito sa King James Version, "But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus." Verse 29, "And if ye be Christ, then are ye Abraham's seeds, and heirs according to the promise." Ang pinakang key verse po natin ngayon ay ang verse 29, at ang mensahe po ng Panginoon sa araw nito ay may titulong, "To belong in the promise," upang maging bahagi o kaparte tayo sa pangako. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin pinararangalan, pinasasalamatan sa panibagong araw na ito, O Diyos, pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin upang patuloy kami mag-aral, magsaliksik ng iyong mga salita. Dakila ka, Ama. Buhay ka, Panginoon. Hindi ka, Panginoon, nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw, Ama, ang Alpha. Ikaw ang Omega, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na nagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Ikaw ang nagbigay sa amin ng karapatang tawagin ka naming Ama-Ama. Ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng Santong Espiritu bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Napakarami, Ama, ng biyayang ibinigay mo, pinagkaloob mo, Panginoon. Pero may mga oras, sandali pa rin na nagkukulang kami, Panginoon. Hindi namin maibigay ang the best sa iyo. May nagagawa kami, may naiisip kami, may nasasambit kami na hindi kaaya-aya sa iyo. At sa trono ng iyong biyaya, lumalapit kami, Panginoon,
at dumudulog na kami muli ay iyong pakalinisin. Huwag mong tingnan ang mga pagkukulang na ito at ang dalangin ko, O Diyos, patuloy na ang biyaya at habag na pinagkakalob mo ang siyang makita mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa bawat isang naririto na tunay nga, O Diyos, ay patuloy na ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng desire, ng pribileyo, na maging bahagi, patuloy na makapag-aral at masaliksik ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya muli po, Ama, sa tulong at biyaya ng iyong Santong Espiritu, tunay nga na ako'y instrumento lamang, Panginoon. Ikaw po ang siyang tunay na magpapahayag, kaya dalangin ko, O Diyos, na malaya kang magturo sa mga sandaling ito, O Diyos. Patuloy ka nga pong mangusap sa bawat isa. At tunay nga, O Diyos, ang aral na nais mong ipagkaloob sa bawat isa, Panginoon, ay patuloy pong tanggapin ng maluwag sa puso't isipan. At tunay nga ang pananampalatayang ikaw ang nagkaloob ay gamitin namin, Panginoon, upang nang sagin patuloy na makita sa amin ang kaibahan, Panginoon, na may Kristo sa puso, Panginoon. At muli po, Ama, sa ilang pong papuri, sa ilang pong parangal, sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon, at sariling tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po tayo. At dito nga sa ating pag-aaralan, ang sabi nga niya rito, to belong in the promise, ang maging bahagi o kaparte ng pangako. Ika nga. At dito, kumbaga makikita natin na sinasabi nga na maging bahagi, kaparte ng pangako. Ang sulat ng ito sa Galatians, sinulat ni Apostol Pablo, at dito makikita natin na kung pamilyar tayo sa Galatians, kumbaga may mga maling aral din na nakapasok at dito ipinaunawa ni Apostol Pablo na tunay nga ang kaligtasan ng isang mananampalataya ay sa pamamagitan lamang ng biyaya at habag, awa ng ating Panginoong Diyos. Ika nga. At dito ipinaunawa rin na tunay nga na ipinaunawa ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatians na ang kautusan o ang kautusan na isinulat ni Moises, ito'y isang guardian o tagapagturo tungo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga niya rito, before we were saved by faith, before we live our lives by faith, we were kept under guard by the law. Kumbaga, lalo't higit sa mga taga-Israelita, ika nga. Ang mga Israelita, ika nga. Kasi nga, sinasabi, bago manalig, bago mamuhay sa pananampalataya, bago manalig sa ating Panginoong Kristo, kumbaga merong guardian, merong kautusan. Ang law na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Yahweh. At dito, ibinigay ito sa mga Israelita at ito rin ang naging gwida ng mga ibang mananampalataya. Dito sa ating pag-aaralan, mas ipauunawa sa atin kung paano nga ba ang isa ay magiging bahagi, kabilang, kaparte, kabahagi sa pangakong ipinagkaloob sa mga Israelita at maging sa mga mananampalataya o namumuhay sa pananampalataya. Yung unang punto na ipinaunawa sa atin dito, pinapaalala sa atin dito, unknowingly imprisoned. Kumbaga dito, hindi mo nalalaman, hindi mo naunawaan na ikaw pala ay nakakulong sa isang sistema, ika nga. Doon nga sa verse 23 and 24, ang sabi, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Ano sabi? Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan. Kumbaga hindi mo alam, kumbaga sumusunod ka, namumuhay ka, pero ang kalalagayan mo pala'y alipin. Nakakulong ka sa isang sistema, halimbawa. Kumbaga dito makita natin, halimbawa, yung mentality ng korupsyon sa Pilipinas. Lahat ng lugar, lahat ng bansa may korupsyon. Pero sa Pilipinas, para bang yung mentality ng korupsyon sa Pilipinas ay para bang tanggap na lamang. Ika nga. Kaya ang nangyayari, sa halip na mabawasan ng korupsyon, tinatanggap mo na lang yung sistema. Kumbaga, nalulung na, nabaon na tayo sa sistema ng korupsyon. Ika nga. Ganon. Kumbaga parang hindi mo alam, nabaon ka na pala sa sistema. Nakakulong ka na sa isang sistema. Na para bang yung korupsyon na yun, pangkaraniwan na yan. Ika nga.
At dito nga, ang sinasabi na hindi mo namamalayan, you are unknowingly imprisoned. Nakakulong ka sa isang sistema. Ang sabi rin niya rito, the word schoolmaster, custodian, refers to a servant of the family responsible to watch over the son from the nursery to his entrance upon manhood. Kumbaga, ang sinasabing schoolmaster, custodian, tagapangalaga, kumbaga katulad siya ng isang pinagkakatiwalaan, governess, tagapangasiwa, ika nga. Kumbaga, kung pamilyar ka, yung medyo nasa age bracket namin, hindi ko alam kung anong gen kami, ika nga. Kumbaga, yung pamilya sa pelikulang The Sound of Music, ika nga. Yung The Sound of Music, meron isang byudo na kung saan meron siyang 7 anak, na kung saan meron din isang governess, ika nga, na siyang nangangasiwa, nangangalaga dun sa anak ng isang opisyal ng militar na isang byudo, ika nga. Kumbaga sa kanya pinagkatiwala na alagaan mo ang aking mga anak, ika nga. Yun, custodian, tagapangalaga, schoolmaster, tagapagturo, ika nga. Parang ganon. Kumbaga sinasabi na, kumbaga itong tagapangalagang ito, tinuturuan niya, pero yung sa loobin ng mga bata, ng mga inaalagaan niya, hindi niya lubusang sakop. At maging yung pag-aari ng mayamang general o opisyal, militar, na mayaman siya, hindi wala siyang karapatan na siya ang magbibigay ng pamana doon sa mga bata. Tagapangalaga lamang siya, ika nga. At ang sabi nga niya rito, the custodian or tutor or schoolmaster does not have the power to make the child's heart good, nor can he give the child his inheritance. Ika nga. Parang ganon ang kautusan. Ang kautusan, ang law of Moses na ibinigay kay Moses, ibinigay ni Yahweh kay Moses, ika nga, ganon. Ang kautusan ay ibinigay sa Israelita, tagapangalaga, gabay nila para sila'y lumakad sa kalooban ng Diyos, ika nga. Pero hindi sapat yung kautusan na yon para magkaroon sila ng sapat na magkaroon sila ng kaligtasan, ika nga. Gwida lang yun tungo sa tagapagligtas, ika nga. Ganon ang ipinaunawa, itinuturo ni Moises sa mga taga-Galatians. At dito nga sinasabi, it provided direction and restraint is prescribed the way a mature should behave. Kumbaga, tinuturuan siya kung paano mamumuhay, lalakad, kikilos. Kumbaga ganon, yun ang kautusan. Kumbaga katulad ng isang yaya, ika nga, gwini-gwida lang niya ang bata. Pero, yung karapatan na sakop niya yung buhay ng bata, hindi niya kayang saklawan. At yung pamana na ibibigay dun sa bata, hindi niya may bibigay kasi katiwala lang siya, tagapag-alaga lang siya eh. Ganon ang kautusan na ipinaunawa o sinasabi ni Moises dito sa mga taga-Galatians, maging pinapaalala sa bawat isa sa atin. At dito nga, ang sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 2, for unto us was the gospel preached, as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Anong sabi? Sa Tagalog, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang mabuting balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila ito pinaniwalaan. Katulad halimbawa, yung mga nag-e-evangelize. Kumbaga nag-e-evangelize tayo, isineshare natin ang Word of God, pero lahat ng ating pinabahanginan ng salita ng Diyos, kumbaga nakakapakinig sila ng salita ng Diyos. Pero hindi lahat ay nakinabang sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nila ito pinaniwalaan. Ika nga. Yun ang sinasabi ni Moises sa mga taga-Galatians. Kung naririyan yung kautusan,
pero hindi nila lubusang pinaniwalaan. Ika nga. At dito, ang sabi nga, dahil sa wala silang pananalig, wala silang faith dun sa kanilang pagsunod na ginagawa. Maaring isida sa pamuhay nila, ginaganap nila, pero walang halong pananampalataya. Walang halong pananalig. Ika nga. Faith is the mark of maturity which the law prescribed, and so the law kept Israel under restraint until faith came. Naririyan ang kautusan, napapakinggan nila, naririnig nila, pero hanggang doon lang. Bakit? Kasi walang halong pananampalataya, walang halong pananalig. Yun ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatians. Maging sa mga oras nito sa bawat isa sa atin pinapaalala. Ika nga. Bagamat, napapakinggan nila, pero walang pananampalataya, useless. Ika nga. Hindi nila napakinabangan. Dito, Hebrews 4. Ang sabi nga kanina ni Sister Irene, ang pinag-aralan sa summer camp, Heroes of Faith. Mga dakilang lumakad sa buhay pananampalataya ng mga Israelita, ika nga. At dito, itong mga mananampalatayang ito, iilan lang. Iilan lang. Karamihan sa mga Israelita, pasaway. Kaya hindi nila lubusang napakinabangan, ika nga. The law instructed the youthful Israel how to live a life of faith in the merciful promises of God. Itinuturo ng kautusan kung paano ka mamumuhay, pero yung iba, karamihan, hindi nila pinanaligan. Ika nga. Ang sabi nga sa Exodus, chapter 14, verse 31, ang sabi niya rito, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises. Kumbaga, nanampalataya sila sapagkat on the spot nakita nila yung mga himala. Pero, ganun lang. Ganun din tayo kuminsan. Kapag yung parabang on fire, sana, hindi lang ngayon nakatatapos lang ng summer camp on fire, baka pag lumipas ng isang buwan, isang linggo, hindi na tayo, balik na muli sa dati. Ika nga. Dapat hindi ganon. Ang sabi nga niya rito, sa Numbers 14:11, itinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako mamaliitin ng mga taong ito? Bakit hanggang ngayon ayaw pa nila akong paniwalaan sa kabila ng mga kababalaghang ginawa kong nakita nila? Kumbaga nagbago na naman kaagad. Nagbago na naman kaagad ang kanilang lakad sa kanilang buhay pananampalataya. Ang sabi doon sa Deuteronomy 1:32-33, hindi pa rin kayo lubos na nagtiwala sa Kanya. Ano sabi? Hindi pa rin kayo lubos ang nagtiwala sa Kanya. Ibig sabihin, limited. Ika nga. Baka bless ako ngayon, kaya mainit ako ngayon. Verse 33, gayong siya ang nanguna sa inyo, ibig sabihin, si Yahweh nanguna sa mga Israelita, pinatnubayan niya kayo sa pamamagitan ng haliging apoy kung gabi at haliging ulap kung araw at itinuro sa inyo ang inyong daraanan at ang inyong hihimpilan. Kumbaga, naranasan ng mga Israelita ang gabay patnubay ni Yahweh. Israel, for the most part, did not humble themselves. Sa matagal na paglakad nila, kumbaga hindi talaga sila nagpakababa sa harapan ni Yahweh. Kumbaga, susunod, tigas ang ulo, susunod, tigas ang ulo, susunod, ligas ang ulo. Yan ang lifestyle ng mga Israelita. And so, the law functioned to expose Israel's sin. Dahil dito, ipinakikita ng kautusan kung sino talaga sila. Maging sa atin, di ba? Susunod ka, kapag mainit ka, and then kapag nag-relax ka na naman, pasaway ka na naman. And then ang salita ng Diyos, ipakikita yung mga mali mo. Ganyan. At dito, and hold them under restraint until the day when God began to take away the blindness
and give them a heart to trust Him. Kaya napakabuti ng Diyos. Kasi nga, ganito katigas ang ulo ng mga Israelita. Pasaway. Kaya si Yahweh na ang magbibigay ng pusong babaguhin niya ang puso ng mga Israelita. Ang sabi nga sa Jeremiah 24:7, I will give them, ang sabi ni Yahweh, a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people and I will be their God, for they will return to me with all their heart. Kumbaga, ang Diyos na ang gumising sa kalalagayan ng tao. Bibigyan ko sila ng puso na tunay nila akong kikilalanin. Ika nga. Mga pasaway kayo, bibigyan ko pa rin kayo ng pusong kikilala sa akin. Ika nga, sabi ni Yahweh. The law works that way. Kumbaga, sa pamamagitan nun, sa mga salita, sa mga aral na napapakinggan, kaya nga, kapag tinamaan ka, ipinakikita niya yung mali mo. Pag tinamaan ka, ipinakikita yung kasalanan mo. Kapag tinamaan ka, dapat magpasalamat ka, hindi ma-open. Kasi inire-reveal ng Diyos ang pagkukulang mo. Ika. Ganon. At dito, sinasabi nga na, ang sabi niya rito, kung wala kang pusong nagtitiwala talaga sa Diyos, at hindi ka nananahan sa habag at awa ng Diyos, ang bawat salitang napapakinggan mo mula sa tagapagpahayag, mula sa salita ng Diyos, pakiramdam mo lagi kang tinitira. Pero nire-reveal lang ng Diyos sa iyo ang katotohanan ng kalalagayan mo. Yun. Ipinaunawa niya. At dito nga, ang sabi, yung law, yung kautusan, katulad yan ng isang tagapagturo, schoolmaster. Inire-reveal niya yung kalalagayan mo. Kaya nga sinasabi, kung may pagtitiwala ka sa tagapagturo, tanggap mo kung ano yung nire-reveal niya sa iyo. Pero kung kulang ka sa pagtitiwala sa Diyos, pakiramdam mo lagi kang magagalit kay pastor sa tagapagpahayag. Akala mo lagi kang tinitira. Pero ang Diyos ang siyang nagre-reveal ng katotohanan yan. Kaya nga sabi sa 1 John 5:3, for this is the love of God that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad sa kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Kung tunay ka nagmamahal sa Diyos, kung tunay ka nananalig sa Kanya, kumbaga, nire-reveal sa yung pagkukulang mo, mahal mo ang Diyos, kaya mong sundin ang mga paalalang ipinagkakalob niya sa iyo. Kumbaga, yun ang pinaunawa sa atin ng Diyos. Pangalawa, after that faith comes. Doon sa verse 25, ang sabi nga, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster, but now that faith has come, we are no longer under a custodian. Kumbaga yan yung sinasabi sa verse 25. Ang nasa isip o ang nais ipaunawa ni Apostol Pablo sa mga sandaling ito, sa mga taga-Galatians, ika nga. Kumbaga, ipinaunawa niya na itong pananampalatayang ito na sinasabi, after that faith comes, kasabay nito yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga dito, hindi ibig sabihin na nung panahon ng Old Testament, hindi ibig sabihin na walang mga namuhay sa pananalig. Hindi ibig sabihin na walang namuhay sa pananampalataya. Kasi ang sabi nga kanina, kumbaga yung mga Old Testament heroes of faith na sinasabi sa Hebrews, namuhay sila sa panahon ng kautusan.
Pero mga mananampalataya sila, heroes of faith sila. Ang sinasabi nga, kumbaga paalala doon sa Galatians 3:6, even as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Kumbaga, naging kabilang siyang matuwid dahil sa si Abraham, pinaniwalaan niya yung sinabi sa kanya ni Yahweh. At ang sabi rin sa Psalms 32, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan, huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola na parang tumigil ay kailangan pang hatakin ng renda. Mapaparusahan tiyak magdurusa yaong masasama, wagas na pag-ibig ang dulot ni Yahweh sa nagtitiwala. Lahat ng matuwid ay tapat kay Yahweh, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Ipinapaunawa o pinapaalala ng Psalms 32 na the Lord reckons righteous by faith apart from works. Kumbaga, ipinakikita ng Panginoon na matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa dahil sa kanyang mga ginagawa. Matuwid, righteous sa isang tao dahil siya'y nanalig. Hindi dahil sa mabubuting mong gawa, not by works. Kumbaga, gagawa ka lang ng maganda kasi nananampalataya ka. Ang sabi nga sa Romans 4:6-8, kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Malinaw. Nauna yung pananampalataya na ang Diyos ang siyang nagbigay bago ka gumawa ng mabuti. Ika nga. Mapapalad yaong mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Mapalad ang mga taong nilimot na ang kanyang mga pagiging pasaway. Ika nga. At dito, sinasabi nga, hindi ibig sabihin, Paul does not mean that no one had faith before Christ came. Nais lang ipaunawa ni Pablo na mas naging ganap ang pananampalataya ngayong dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi rin sa Romans 11:2-4, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako lamang ang natira at ibig pang patayin din. Verse 4, ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ibig sabihin, alam ni Yahweh, alam ng Diyos na merong mga sumasampalataya sa Kanya. Kahit karamihan sa Israelita ay matitigas ang ulo. Ika nga. At dito, ang sabi nga, nilinis, pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananalig. Ngayon, ano yung ibig sabihin na, but after that faith is come? Kumbaga dito nga sinasabi na, there is a period of redemptive history has come in which great numbers of people, especially Gentiles, are responding to God's word in faith. Kumbaga meron ng tumutugon sa pananampalataya. Kumbaga, kung maaalala natin, nung ang ating Panginoon Kristo ay nilapitan ng isang kapitang Romano sa Matthew 8, 5-10. Ang sabi niya rito, pagpasok na Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y naparalysis
siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Kumbaga, itong kapitang Romanong ito, meron siyang isang, siguro mahal na mahal niya yung kanyang katulong, alipin, may sakit, paralisado, nakikita niya yung mga himalang ginagawa ng ating Panginoon Kristo, kaya lumapit siya, nanampalataya siya, nanalig siya sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi, lumapit siya, kumbaga, humingi ng tulong. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, pupunta ako roon, pagagalingin ko. Ika nga. Pero ang sabi sa verse 8, ngunit sumagot sa kanyang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Bakit? Kasi nung panahon na yon, kumbaga separated ang Jews at ang Gentiles. Kumbaga kapag ang isang Jew ay pumunta sa bahay ng isang Hentil, karimari-marim, kasuklam-suklam. Kaya ang sabi ng kapitang Romano, hindi siya karapat dapat na bisitahin sa kanyang tahanan. At ang sabi niya rito, sabihin po, ang sabi na lang ng kapitang Romano, sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasa sakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Ibig sabihin, alam niya na bilang ako'y kapitang Romano, may authority yung aking boses. Kaya kung ano yung ituro ko, sabihin ko, gagawin ng mga mas mababa sa akin. Kaya ang sabi, doon sa verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Kumbaga, yung faith ay hindi sapat, ika nga. Kumbaga, hindi ganon. Maaring siguro sumusunod sila sa mga kautusan, pero walang halong pananalig. Walang halong pananampalataya. Faith has come means that a great movement has begun whose members are marked by this above all else. They trust like little children in the mercy of God. Kumbaga, kung talagang nananalig ka, nananampalataya ka, nananalig ka sa habag kapangyarihan ng Diyos. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, when the law was preached, it met very little faith, but when the gospel is preached, many believe and are saved. Sa pamamagitan nito, ipinahayag ang salita ng Diyos, maaaring may pananalig pero hindi sapat. Pero dahil sa pagkilos, kumbaga, katulad halimbawa tayo, karamihan sa atin galing sa dating pananampalataya. Pero, nung tayo makapakinig ng salita ng Diyos, mas naintindihan natin, mas nanalig tayo, mas nanampalataya tayo sa Diyos. Ika nga. Ang sabi nga sa Acts 16:14, kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira at mangangalakal ng mga telang purpura, siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Parang tayo, noon lumalakad tayo, akala natin tama yung ating nilalakaran, akala natin. Pero lubusan lang nating naintindihan nung ipinaunawa sa atin yung ating pananampalatayang nararapat, kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos. Ikang. At dito, ang sabi nga doon sa 2 Corinthians 4:6, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag at siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Kumbaga mas naintindihan natin yung ating pananampalataya dahil sa sumusunod ka, mayroon kang background ng kautusan, yung mga kinalakihan mo,
Pero, nung merong nagpahayag ng gospel at sinamahan pa ng pagkilos ng Santong Espiritu, doon naging tama ang pananalig at pananampalataya mo. At dito, ang sabi nga, di ba, doon sa Ezekiel, ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo. Ang sabi niya rito, Ezekiel 36, 26, 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kumbaga dahil sa pinagkalooban ka ng Santong Espiritu, kumbaga, yun na yung nagiging gwida mo na yung mga kautusan na hindi mo lubusang masunod, ngayon lalakad ka sa gwida at gabay ng Santong Espiritu. Kumbaga, yun yung magiging gwida mo para, alam mo yung paglakad na ginagawa mo ay para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga yung sinasabi, katulad halimbawa nga yung testimony halimbawa ni Kisha, lumaki siya sa church, pero mas naintindihan niya sa pamamagitan ng lumipas yung mga panahon, ito na yung tamang oras, mas nangungusap ang salita ng Diyos sa kanya. Sa tulong at gabay ng Santong Espiritu. At dito, mga kapatid, ang sabi nga, if you know the hardness of your heart, kung susuriin mong mabuti ang iyong sarili, ang iyong puso, parang katulad ka rin ng mga Israelita. Suriin mo. Kumbaga, may mga oras na para bang kung hindi talaga ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng habag, ng awa, at hindi talaga ipinakita ang iyong kalalagayan, wala kang magagawa. Pero salamat sa Diyos kasi siya ang gumising na iyong kalalagayang spiritual. At kapag naintindihan mo yan, wala kang gagawin kundi magpasalamat talaga sa Diyos. Kasi wala kang magagawa sa sarili mong kakayanan. Kasi ang Diyos ang siyang tunay nagbibigay ng pananampalataya. Ang Diyos ang tunay nagbibigay ng kaligtasan mo. Ang Diyos ang tunay na magbibigay ng pagnanais na lumakad ka sa kalooban niya. At kapag talagang naintindihan mo yan, wala kang gagawin kundi magpasalamat sa Kanya. Kasi, kumbaga, biyaya lang talaga sadya eh. Katulad nga ng mga Israelita, di ba? Puro sila pasaway. Puro sila pasaway. Kaya ang sabi ni Yahweh, bibigyan ko sila ng bagong puso. Sa pangatlo, ang sabi nga niya rito, the faith in Christ. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Because of the faith that God has given to a believer, we are united in Christ. Dahil lamang sa pananampalatayang ang Diyos din ang nagbigay sa mananampalataya, tayo'y nabalik kay Kristo, sa ating Panginoong Diyos. Naging kaisa niya tayo. Ang Diyos din ang nagbigay. Kaya nga, di ba, doon sa John 3:16, siya ang unang kumilos. At dito, ang sabi nga niya rito, if you entrust yourself to Christ and wear His garments and accept His customs, His honor is at stake. Naririyan ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Kung tunay lamang na magtitiwala ka sa Kanya, ibibigay niya yung robe ng paglilinis sa iyo, At kapag ibinigay niya, kumbaga kasama na lahat doon yung mga pangakong kabilang doon. Kumbaga ang Diyos ang siyang tunay na nagbibigay. Kaya nga doon sa verse 24, ang sabi,
Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Ang kautusan, ang salita niya, ang siyang naglalapit sa atin kanino? Kay Kristo. That we might be justified by faith, para tayo maging malinis sa pamamagitan ng pananalig. Ika nga. At pagdating do sa verse 26, for ye are all the children of God by faith. At dahil dito, naging mga anak tayo ng Diyos. Kaya nga ibig sabihin, doon sa verse 24, ang pinapaunawa ni Pablo, acquit ka na. Kung makasalanan ka, dahil sa pananalig at pananampalataya mo kay Kristo, nanalig ka, malinis ka na. And then, doon sa verse 26, dahil sa pananalig at pananampalataya mo kay Kristo, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, sa anak ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galatians, sa mga mananampalataya. Kaya nga rito, to belong, at ang sabi niya rito sa verse 29, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Kumbaga dito, sabi nga niya rito, magiging kung ikay na kay Kristo, kabilang ka na sa mga anak ni Abraham. At isa ka sa kasama sa mga tagapagmana ng mga pangako. At dito, kumbaga pinaunawa nga sa atin na to be a descendant of Abraham and to be a child of God, kumbaga kasama na yan sa sinasabi ni Pablo nung ikaw ay manampalataya at magtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, ang sinasabi dito, dun sa Galatians, may nagsasabi na kailangan mong sundin yung ganito't ganyan, kinakailangan ka magpatuli para maging kabilang ka sa anak ni Abraham. Pero ang sabi ni Pablo, kung nanampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, kabilang ka sa tagapagmana, kabilang ka sa mga anak ni Abraham. In a spiritual way, ika nga. Kaya nga sinasabi, wala nang pagkakaiba, ang sabi doon sa verse 8. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all in one in Christ Jesus. Iisa na tayo. Wala nang pagkakaiba. Yun yung nais ipaunawa ni Pablo sa mga mananampalataya. Kaya nga, wala kang karapatang magmayabang, magmataas, kasi noon kapag sinabi mong Israelita, ang pangako ay sa mga Israelita lamang. Pero itong Galatians, siyempre, lahi ng mga hintil yan. Kasama tayo riyan. Kaya ang sabi, wala nang pagkakaiba kung Israelita ka o hindi. Ika nga. Kung babae ka o lalaki, kung alipin ka o malaya, wala nang pagkakaiba. Kanino? Kung ikaw ay nanalig na ng palataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi doon sa Ephesians 2:19, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Iisa na tayo. Kaya ang nais ipaunawa rito ni Pablo, no more racial discrimination. Wala nang maputi, wala nang maitim. Wala nang matangos, wala nang pango. Walang Ilocano, walang Tagalog, walang Bisaya, walang Kapampangan. Iisa na tayo. Kanino? Kay Kristo. Ika nga. Yun ang nais ipaunawa ni Pablo. Hindi ibig sabihin special ka, kaya ka binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi. Kaya nga sinasabi sa Ephesians 2:9, not of works, lest any man should boast. Hindi sa mga bagay na akala mong may privilege ka o nakalalamang ka o nakahigit ka o may nagagawa ka. Ika nga. Lahat yan ay bunga lamang sa pananalig natin sa ating Panginoong Hesukristo.
Sa 1 Peter 3:7, likewise, ye husbands dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Kasi noon, kung pamilyar kayo sa history, halimbawa ng Old Testament, kapag sinabi mong babae, kumbaga wala siyang halos karapatan, ika nga. Mas nakalalamang ang mga lalaki sa mga babae. Pero dahil sa Kristyanismo, ang sabi, wala nang pagkakaiba ang babae sa lalaki. Ika nga. Oh, nagbubulungan, no? Pero in authority, sa pamilya at sa paglakad sa Diyos, kumbaga, sa lalaki, binigay ng Diyos ang authority. Pero sa karapatan, binigyan na ng karapatan ang babae. Pero noon, kaya nga, kung maaalala nyo, yung sa Sodom at Gomorrah, kumbaga gustong halayin ng mga taga-Sodoma, yung mga anghel, kumbaga, anong ginawa? Ibinigay yung mga anak. Pinahalay lang. Kumbaga parang itinatapon lang, gamit lang babae. Noon. Noon yun. Kasi ngayon, nagtotopak na eh. Noon yun. Pero sa Kristyanismo, kumbaga, dahil lahat sa ating Panginoong Jesucristo, we are utterly dependent on the honor of Christ, not the value of distinctiveness. Ika nga, sa pagkakaiba wala. And nothing is more secure than the honor of Christ. Lahat yan ay bunga ng pananalig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pang-apat, na pinapaalala ng Diyos sa araw nito, the question, if. Ang katanungang kung. Kasi nga, ang sabi, may ilang mga Jewish Christians na nagsabi sa mga taga-Galatia na magiging ganap ang kanilang pagiging Kristiyano o magiging ganap na sila'y kabilang sa lahi ni Abraham kung gaganapin nila ang ilang mga kautusan. At ilan na nga dyan yung pagpapatuli na sinasabi, ika nga. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi. Dahil sa pananalig ninyo sa ating Panginoon Kristo, kumpleto na kayo, ganap na kayo. Kaya nga sabi, all Christians are spiritual descendants of Abraham and heirs of God. Ang lahat ng Kristiyano, kumbaga, kabilang yan sa lahi ni Abraham, kabilang sa pinamanahan ng mga pamanang nararapat sa isang mananampalataya. This place of high privilege comes according to the promise, not according to law of works. Hindi dahil sa mga ginagawa mo. We are connected with the long line of God's people assembled throughout the all ages. Kumbaga, kabilang ka sa dakilang plano ng Diyos. Ngayon, ang tanong nga ay, if, kung. Yun ang tanong. Ang sabi nga kasi, di ba, and if ye be Christ, there are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Yun ang tinatanong. Kung kabilang, if ye Christ, kung kabilang ka kay Kristo. Kaya nga sabi niya rito, kung kayo ay na kay Kristo, we find our place in eternity. May bahagi tayo sa buhay na walang hanggan because we are sons and daughters of God. We find our place in society because we are brothers and sisters in the family of God. Meron kang lugar sa pangwalang hanggan, sa society. We find our place in history because we are part of God's plan of the ages.
Meron kang bahagi, may plano ang Diyos para sa iyo. Kabahagi ka, kasama ka. Related spiritually to Abraham by our faith in Jesus. May ugnayan tayo sa ating amang Abraham dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Related spiritually. Kasi Gentiles tayo. Pero dahil sa pananalig natin sa ating Panginoong Hesukristo, may lugar ka, ika nga. Ang sabi nga niya rito, it enables you to answer the question, who am I? Kaya kapag yung sasaliksikin mo ang sarili mo, bilang Kristiyano, sino ba ako? Ang sabi niya rito, in Christ, I am a son of God. Kung ikaw ay na kay Kristo, anak ka ng Diyos. In Christ, I am united to all the redeemed people of God, past, present, and future. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, kumbaga, kaisa ka sa lahat ng mga tinubos na anak ng Diyos, past, present, future. In Christ, I discover my identity. Dahil sa ating Panginoong Kristo, mas nakilala ko ang aking kalalagayan. Nakikiraan lang pala ako rito, mahirap ang lagay ko rito, mahina ako, pero malakas ako sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ika nga. In Christ, I find my feet. I find na meron akong uuwian. Kumbaga, alam ko ang aking kalalagayan. Minsan, akala mo natatakot ka, nahahabag ka, naaawa ka sa sarili mo. Pero kung nakilala mo, makikilala mo sarili mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, meron kang katatagan. In Christ alone. Ika nga. Kaya ang issue, if you are in Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo. Maraming issue kung minsan. Pero ang issue ba, na kay Kristo ka ba? Kaya nga sabi, hindi pinag-uusapan kung nakakasunod ka sa mga kautusan, hindi ipinag-uusapan kung hentil ka o Hudyo ka, hindi pinag-uusapan kung katulong ka ngayon o bossing ka o mayaman ka o marami kang naipon. Hindi pinag-uusapan kung lalaki ka o babae ka. Ang pinag-uusapan ay kung ikaw ay na kay Kristo. If you are in Christ, kabilang ka sa pinangakuan ng Diyos. Ika nga. Kumbaga, yun ang ipinaunawa ni Pablo. No more custodian, hindi mo na kailangan ng kung ano-anong tagapag-utos, ika nga, tagapangalaga, ika nga. Ang importante na dapat mong suriin ay kung na kay Kristo ka. Ika nga. Kasi, kapag ikaw, kasi, ibig sabihin kasi, ang tinuturo kasi rito ni Pablo sa Galatians, may nakahalo kasing maling aral na dapat gawin mo tong grace plus work, kumbaga faith plus works. Hindi. Ang importante ay kung na kay Kristo ka. Gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng tama dahil ikaw ay na kay Kristo. Kasi, kung ikaw ay pilit na nagpapagal, nagpapakahirap, na gusto mong magkaroon ng kaligtasan, ikaw ay nagpapakahirap na maging mabuti, maging tapat, maging tama sa harapan ng Diyos dahil sa mga ginagawa mo, pero wala ka naman kay Kristo, hindi ka pa rin mabibilang sa pamilya ng Diyos. Ang una mong gawin ay suriin mo ang sarili mo kung ikaw ay na kay Kristo. Bakit? Ang sabi nga sa James 2:10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ano sabi? Ikaw na nagpapagal, gusto kong sumunod dito, gusto kong gawin ito, nasusunod ko to, o nagagawa mo yan, pero nagkamali ka ng isa. Ang sabi, palyado ka na. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya hindi by works para ikaw ay maging ligtas. Ang una mong alamin ay kung tunay ka nga bang na kay Kristo. Kaya nga sabi ni James,
O nasusunod mo yan, nasusunod mo yan. Pero dito, kumupit ka lang ng isang bawang, palyado ka na. Uma-attend ka ng every Sunday, nagpre-prayer meeting ka, nagbunganga ka, palyado ka na. Yun ang sinasabi ni Pablo. If ye are in Christ. Yan po ang pinaunawa ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ba ay na kay Kristo. Kaya nga, ang sabi niya rito, ngayon, ang sabi niya rito, ang tanong, marami rin kasing nag-claim na siya ay na kay Kristo. Marami nagsasabi. Marami nagsasabing Kristiyano ako. Marami nagsasabing mananampalataya ako. Pero ang tanong, totoo nga ba? Ika nga. Totoo nga bang mananampalataya ako? Ika nga. At dito, kasi alam naman natin na ang kambing ay nagpapanggap ding tupa. Alam din naman natin na mismong ang demonyo, sinasabi nga sa James 2:19, ay nananampalataya rin. Nanginginig pa nga eh. Kaya ang sabi, suriin mo mabuti yung sarili. Kung tunay ka nga bang na kay Kristo, ika nga. Yun ang tinatanong. Tunay ka nga bang na kay Kristo? Kasi ang kambing nagpapanggap na tupa, maging ang demonyo, nananampalataya nga, nanginginig pa, sabi sa James 2:19 eh. Kaya suriin mo ang iyong sarili. Ang sabi rito, sa 2 Corinthians 3:6, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Anong sabi? Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. The letter kills. Kumbaga, kapag ang lahat ng bagay ay ginagawa mo lamang dahil sa sarili mong lakas, talagang napapagod ka. Kasi sa sarili mo sarili mo yon, hindi ka nananahan sa Espiritong pinagkaloob ng Diyos, ika nga. Kaya kailangang maging tama ang puso mo. Kailangang magkaroon ka ng tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kailangan tunay kang magkaroon ng tunay na pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan tunay na lumalakad ka sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu. Ika. Kasi nga, sabi, kumbaga, a true Christian is not desperately trying to climb to heaven. For us, the ladder of the law has fallen and become a railroad track of joyful obedience. Kasi, kapag yung nagsisikap ka sa sarili mong kakayanan, talagang mapapagod ka. Mahirapan ka, mapapagal ka. Ganyan kasi ang kautusan eh. Sundin mo to, sundin mo yan. Pero ang sabi nga, kapag nag-fail ka sa isa, fail ka na sa lahat. Pero ang sabi rito sa Galatians, kumbaga, ang kautusan, kumbaga parang gwida mo na lang. Lalakad ka na lang, hindi ka nagpapakahirap para makarating sa langit, sa pangako ng Diyos. Yung mga salita ng Diyos, kagalakan mo na lang sundin yan, ika nga. Kaya dito, ang paalala sa atin, mga kapatid, suriin mo mabuti ang iyong sarili. Ang sabi nga sa Galatians 5:18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Dapat, ang gwida natin,
Ang isang tunay na Kristiyano, ang gwida natin, ang gabay natin, ay ang Santong Espiritong ipinagkaloob sa isang mananampalataya. Kasi nga, kaya nga sabi kanina, di ba, yung mga nag-testimony, alam ko nagkukulang ako, nagkakamali ako, pero dahil sa habag at awa ng Diyos, kumbaga nakakabangon pa rin ako. By the Holy Spirit. The help of the Holy Spirit. Kasi nga hindi natin masusunod ng lubusan eh. Magkamali ka lang sa isa, mali ka na sa lahat. Ang dapat naging gwida ng isang mananampalataya ay ang Santong Espiritu. The Spirit so transforms our life as we trust the promises of God. Kaya nga sa pamamagitan ng Santong Espiritu, mahuhubog, mababago ang buhay ng isang tunay na nananalig na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kung mahilig kang mag-alibay, magsinungaling, kung mahilig kang maglasing, kung mahilig kang magkwento ng buhay ng may buhay, magagawa mong matanggal yan. Dahil sa pangako at gabay tulong ng Santong Espiritu. We love what God loves and hates what God hates. Mas mamahalin mo na yung mga bagay na alam mong yun yung gusto ng Diyos, yun yung nais ng Diyos. At magagalit ka na rin dun sa mga bagay na alam mong galit ang Diyos sa mga bagay na yon. Ika nga. And so, His law is no longer a burden, but a mountain railroad of joy. Kaya yung salita ng Diyos na napapakinggan mo, natututunan mo, hindi na siya pabigat sa'yo. Hindi ka na ma-open, hindi ka na masasaktan. Kasi alam mo na ito yung gwida mo para makasunod ka, makalakad ka sa kalooban ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa mga aral mo, sa mga salita mo. Salamat po sa mga paalala mo. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Lord God, tunay na ikaw po ang tunay na nakakakilala sa amin. Alam mo, ang laman ng aming puso at isipan, wala po kami may tatago, wala po kami maililihim sa iyo, Ama. Kaya minsan pa, Panginoon, sa mga paalala mo, patuloy namin panghawakan, Panginoon, ang mga pangako mo, ang mga salita mo. At sa tulong at gabay nga po, Panginoon, ng Santong Espiritong ipinagkaloob mo sa mga mananampalataya. Lord God, patuloy po namin gamitin ang mga paalalang ito, ang tulong at gabay mo, Panginoon, upang nang sa gayon patuloy naming maganap, Panginoon, masunod namin, Panginoon, ang kalooban mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga, Lord God, ang isang mananampalataya, Lord God, ang mga salita mo ay aming pagkain spiritual. Kinakailangan namin ito, O Diyos, upang kami patuloy na makalakad na may katagumpayan, Panginoon. At minsan pa, Ama, patuloy kong dalangin na tunay nga, hindi lang po ito, Diyos, napakinggan sa mga sandaling ito. Bagkos, patuloy ito magpapaalala kung paano po kami lalakad at patuloy ka namin mabibigyan, Panginoon, ng glory sa pamamagitan ng buhay na ipinagkaloob at ipinahiram mo lamang, Panginoon. Ito po, Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas.